Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang kahalagahan ng komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang komunikasyon ay hindi pagsasalita lamang kundi pakikinig din. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sige, Erika. Ma'am, ako ma'am. Sa tingin ko po, mahalaga yung pakikinig kasi doon natin nalalaman yung intensyon ng kausap natin eh. Yan na naman siya, guys. Labi pa talaga siya, ha? Tama ka dyan, Erika. Nanaginip na naman siya. Ang tunay na komunikasyon ay nagaganap kapag naiintindihan natin ang sinasabi ng ating kausap. Ngunit, paano naman kapag hindi tayo aktibong nakikinig o kaya ay nagmamadali tayo? Pero ma'am, paano kung ang kausap natin hindi marunong magpaliwanag? Diba, responsibilidad din nilang gawing malinaw yung sinasabi nila? Mahusay na punto, Tommy. Ang komunikasyon ay responsibilidad ng dalawang panig, ang nagsasalita at ang nakikinig. Minsan kailangan din natin ng clarity o kalinawan sa pagpapahayag. Ma'am, ano po ulit ibig sabihin ng clarity? Hindi ko po kasi masyadong nagets. Good question. Ang clarity ay ang linaw ng mensahe. Kailangan naiintindihan ng mga nakikinig yung mga sinasabi ng mga nagsasalita. Oo, parang pag nagtatanong tayo, tapos nasasagot ng malinaw. Di ba, ma'am? Exactly, Erika. Napakamahusay na halimbawa. Pero paano naman kung yung tagapakinig hindi naman nakikinig ng mabuti? Paano natin malalaman? Ano na daw topic? Parang may kulang pa rin, ma'am eh. Hindi lahat ng tao naiintindihan agad kahit pa malinaw yung pagkakasabi. Ito ang dahilan kung bakit kailangan din natin ng feedback. Kapag may hindi naintindihan, pwede tayong magtanong o humingi ng paliwanag. Oo nga, parang simple lang naman. Basta malinaw yung pagpapahayag, madali na rin maintindihan. Wait lang, mama. Ulitin ko lang sinabi niyo kanina. Hindi ko kasi nasundan eh. Yan, Bea, ay isang halimbawa ng pagiging distracted. Mahalaga na habang nakikinig tayo ay focus tayo sa sinasabi ng ating mga kausap. Tama po, ma'am. Kapag tayo nakikinig, mas malaki yung chance natin na naiintindihan natin yung mensahe. Mahusay ang inyong mga obserbasyon. Ang komunikasyon ay hindi lamang pagbibigay ng impormasyon, kung hindi, siguraduhin din natin na tayo ay naiintindihan ng ating mga kausap. Kaya't mahalaga ang aktibong pakikinig at malinaw na pagpapahayag. At mahalaga rin gising tayo habang nakikipag-usap.